Sinabi sa akin ng asawa ko, Maria, Look panahon na around para this room. lumipat ka. We are the architects of the Pagkatapos future. ng If maraming we dare taon, to believe in our iginiit niya na collective ang bahay strength, na there is pinag-ipunan nothing we namin cannot ay achieve. para raw sa kanya at sa kanyang bagong pamilya. Ang sakit, parang patalim sa dibdib ko. Ang lahat ng pinundar namin ay gusto niyang kunin. Pero hindi niya alam, ang tahanang ito ay regalo ng aking lola at may mas malalim akong sikreto. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi, tahimik, ngunit may ibig sabihin. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Maria. 42 taong gulang na ako ngayon, at sa loob ng 7 taon, inakala kong nabubuhay ako sa isang fairy tale. Isang babaeng Pilipina, na mahal ang pamilya, naniniwala sa pag-ibig na walang hanggan, sa pagbibigay ng buong puso. Ngayon, narito ako, nanginginig ang aking mga kamay habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa paligid ng aking maingat na inayos na mesa ng hapunan para sa Noche Buena. Ang mga ilaw ng Pasko na inilaan ko ng maraming oras sa pagkabit ay nagbibigay ng matalim na anino sa mga mukha na akala ko'y kilala ko, sa mga mukha na nagsinungaling, nagtaksil at sumira sa akin. Naroon si Joy, ang asawa ko. Sa tabi niya, si Sarah, ang babaeng inimbitahan ko. Oh, mahal, sinabi mong maging mature ako tungkol dito, at ginagawa kong Ang aking ngiti ay hindi isang ngiti ng kabaitan. Ito ay ngiti ng isang taong gumugol ng 6 na linggo sa pagpaplano ng mismong sandaling ito. 6 na linggo akong lumulunok ng lason. 6 na linggo akong nagkukunwari na hindi ko alam ang katotohanan na unti-unting lumalamon sa akin mula sa loob. Pero, hayaan ninyo akong ibalik kayo sa tunay na simula ng bangungot na ito. 3 buwan bago iyon, noong naniniwala pa ako sa mga happy endings. 7 taon akong kasal kay Jose Ramirez, o Joy. Ang lalaking minahal ko mula pa sa kolehiyo. Ang lalaking nangako sa akin ng magpakailanman sa ilalim ng mga bituin sa Tagaytay. Siya ang humawak sa aking kamay sa 2 beses kong pagkalaglag, at sumumpa na balang araw ay magkakaroon kami ng sariling pamilya. 7 taon na, at pakiramdam ko ay may mga paru-paro pa rin sa aking tiyan tuwing papasok siya sa pintuan. Ginugol ko ang buong araw sa paghahanda ng aming hapunan para sa aming anibersaryo, Oktubre 15 iyon. Ang paborito niyang inihaw na tupa na may herba, patatas, at asparagus. Bumili ako ng bagong damit, isang malalim na esmeralda berde, ang kulay na palagi niyang sinasabing nagpapatingkad sa aking mga mata. Naglagay ako ng mga kandila sa buong bahay namin. Lahat ay perpekto. Lahat ay kasinungalingan. Nag-vibrate ang cellphone ni Joy sa counter ng kusina habang naliligo siya. Hindi ako ang tipo ng taong nangunguya, hindi ako naging ganoon. Pero may kung anong bagay sa pag-vibrate nito ng paulit-ulit, mapilit at apurado, ang nagpasama sa aking tiyan. Nagliwanag ang screen na may mga preview ng mensahe mula sa isang contact na nakasave bilang Kiev. Hindi ko mapigilang isipin ang nakaraang weekend. Kailan kita ulit makikita? Nasabi mo na ba sa kanya? Nanginginig ang aking mga kamay. Ang hawak kong bote ng red wine ay nadulas, ngunit nasalo ko bago bumagsak. Ang puso ko ay humahampas sa aking tadyang na tila gusto nitong tumakas sa aking dibdib. Hindi ito maaaring maging kung ano ang hitsura nito. Kailangan may paliwanag. In-unlock ko ang kanyang telepono. Alam ko ang kanyang passcode. Ang petsa ng aming anibersaryo iyon. Ang kabalintunaan ay nakakatawa sana kung hindi ako nandidiri. Nag-load ang mga. Ipinagpatuloy ko ang pagpapanggap na ako ay isang tapat na asawa. Uminom kami ng alak at binigyan niya ako ng isang simpleng gintong kwintas. Naisip ko, mas mahal kaya ang binili niya kay Sarah. Nagtalik kami noong gabing iyon at kinasusuklaman ko ang bawat segundo. Ang mga kamay niya humipo kay Sarah, ang mga bulong niyang pag-ibig na walang kahulugan. Ngunit hindi ko ito ipinahalata. Ginampanan ko ang papel ng isang debotong asawa ng perpekto, dahil kailangan ko ng oras upang mag-isip, upang magplano,
upang magpasya kung ano ang gagawin sa impormasyon na tila sumusunog sa aking dibdib. Sinubukan kong magtanong ng walang tunog na parang isang investigador. Sino si Sara Alcantara? Tanong ko isang gabi habang naghugas kami ng pinggan. Oh, matandang kaibigan sa kolehiyo lang iyon, sabi niya, na hindi man lang tumitingin sa akin. Napakababa niya, patuloy niya, napakapilit ng kanyang kasinungalingan. Ang kanyang pagtanggi ay tila isang dagok sa aking mukha. Wala nang punto na pagtanto ko. Si Joy ay nasa isang sarili niyang mundo ng kasinungalingan. Kaya nagpasya akong maging espiya sa sarili kong kasal. Sa sumunod na 2 linggo, idinokumento ko ang lahat. Gumawa ako ng isang lihim na email account at ipinasa ko sa sarili ko ang mga screenshot ng kanilang mga pag-uusap. Sinuri ko ang mga statement ng aming shared credit card at natagpuan ang mga singil sa mga kilalang hotel sa Maynila, sa mga magagarang restaurant sa Bonifacio Global City. Mayroon ding singil sa isang tindahan ng alahas, kung saan binili niya si Sara ng isang pulseras na nagkakahalaga ng 40,000 piso, doble ng halaga ng kwintas na binili niya para sa aming anibersaryo. Malinaw na inakala niyang masyado akong tanga para makapansin. Pagkatapos, naghari ako ng isang pribadong investigador. Si Mang Ray ang pangalan niya, isang dating pulis na may mabait na mata at malumanay na boses na hindi lubos na maitago ang pagkaawa nang sabihin ko sa kanya kung ano ang kailangan ko. Mahal ang kanyang serbisyo, 50,000 piso sa simula, ngunit mayroon akong sariling pera. Nagtatrabaho ako bilang isang graphic designer mula sa bahay, at nag-ipon ako sa loob ng maraming taon. Sinubaybayan ni Mang Ray si Joy sa loob ng 1 linggo. Ang mga ebidensya na kanyang nakalap ay komprehensibo at nakapipinsala. Mga litrato ni Joy at Sara na nagkikita sa mga hotel. Mga video nila na naghahalikan sa mga parking lot. Mga call log na tumagal ng ilang oras, laging kapag sinasabi ni Joy na nasa meeting siya. Ngunit may iba pang natagpuan si Mang Ray, isang bagay na nagpabago sa lahat. Inabot niya sa akin ang isang folder sa mesa ng cafe, kung saan kami nagkita. Malubha ang kanyang ekspresyon. Binibini Maria, may kailangan kang makita. Sa loob ng folder ay may printout ng isang Facebook post, ang post ni Sara, 2 araw na ang nakaraan. Ang privacy setting ay para sa mga kaibigan lamang na nagpapaliwanag kung bakit hindi ko ito nakita. May mga pamamaraan si Mang Ray. Ang post ay nagpapakita ng litrato ng isang singsing, isang diamond engagement ring sa daliri ni Sara. Ang caption ay nagsasabi, sa wakas, nag-propose na siya. Hindi ako makapaniwala na ikakasal ako sa aking matalik na kaibigan. Para sa mga bagong simula, engaged. Ang mga komento ay puno ng pagbati, ngunit isang partikular na komento ang nagpalamig sa aking dugo. Excited na kaming makilala siya. Dalhin mo siya sa hapunan sa linggo. Leonor Alcantara. Ang nanay ni Sara. Hindi niya alam kung sino ang fiance, na nangangahulugang hindi sinabi ni Sara sa kanyang pamilya na siya ay engaged sa isang lalaking may asawa. May iba pa, mahina ang sabi ni Mang Ray. Ipinaabot niya ang isa pang dokumento sa mesa. Inimbestigahan ko ang background ni Sara Alcantara. Hindi lang siya ang ex-girlfriend ng asawa mo. Tinitigan ko siya, nakasikip ang lalamunan. Anong ibig mong sabihin? Siya ay isang family therapist. Dalubhasa siya sa couples therapy. Huminto siya, hinayaan ang impormasyon na lumubog, at nakapag-publish na siya sa iba't ibang journal tungkol sa etika sa propesyonal na relasyon. Binuo niya ang kanyang buong karera sa pagiging eksperto sa malusog na relasyon. Ang kabalintunaan ay napakalupit, halos napatawa ako. Halos! At ang lalaking sinasabi niyang fiance niya, sabi ko ng dahan-dahan, hindi niya masasabi sa kanyang pamilya na si Joy iyon dahil kasal pa rin siya sa iyo, pagtapos ni Mang Ray. Kaya't alinman ay nagsisinungaling siya tungkol sa engagement, o nag-aalangan siya. O pinaplano niyang iwanan ako, bulong ko. Ang pagkain na aking kinain ay tila gustong bumalik.
Lumambot ang ekspresyon ni Mang Ray. Ikinalulungkot ko, binibini Maria, ngunit iyan ang iminumungkahi ng ebidensya. Tinitigan ko ang litrato ng singsing. Napakaganda nito. Platinum band, emerald cut diamond, halos 3 karats. Nag-iipon kami ni Joy para sa down payment ng isang mas malaking bahay, isang maisapat na silid para sa mga anak na pinaplano naming magkaroon. Nagtatabi ako ng pera sa bawat sweldo, isinasakripisyo ang mga bagay na gusto ko dahil mas mahalaga ang aming kinabukasan. Tila nag-ipon din siya, ngunit hindi para sa aming kinabukasan, kundi para sa kanya. May isa pa, sabi ni Mang Ray. Mukha siyang hindi komportable ngayon na parang malapit na siyang magbigay ng suntok na alam niyang dudurog sa akin. Sinubaybayan ko ang kanyang mga galaw sa nakaraang 6 na buwan. Ikinumpara ko ang mga ito sa kalendaryo na ibinigay mo sa akin. Inilabas niya ang isang timeline. Dinaloy ng aking mga mata ang mga petsa at pagkatapos ay nakita ko. Hunyo 15, ang araw ng aking pangalawang pagkalaglag. Ang araw na nasa ospital ako, nagdurugo, takot na mamatay. Ang araw na sinabi ni Joy na kailangan niyang umalis ng ilang oras dahil sa isang emergency sa trabaho. Nilukuban ni Mang Ray ang petsang iyon. Sa tabi ay may litrato na may petsa at oras. 2:47 Si Joy at Sara na pumapasok sa isang kilalang hotel sa Maynila. Habang nawawala ang aming sanggol, kasama niya si Sara. Lumabo ang calf, hindi ako makahinga. Nagsasalita si Mang Ray. Malayo ang kanyang boses, tinatanong kung okay ako, kung kailangan ko ng tubig, ngunit ang tanging nakikita ko ay ang petsang iyon, Hunyo 15, ang pinakamasamang araw sa aking buhay, at pinili niyang gugulin ito kasama niya. Binibini Maria. Nasa aking braso ang kamay ni Mang Ray, malumanay ngunit matatag. Huminga ka. Huminga ka lang. Huminga ako ng 1 beses, 2 beses. Dahan-dahang luminaw ang mundo. Okay lang ako, nagsinungaling ako. Hindi ako okay. Hindi na ako magiging okay muli. Ngunit tapos na akong umiyak, tapos na akong masira. May matigas at matalim na nabubuo sa aking dibdib, pumapalit sa aking durog na puso. Salamat, Mang Ray, sabi ko ng matatag ang boses. Ito ang eksaktong kailangan ko. Tinitigan niya ako ng matagal. Anong gagawin mo? Kinuha ko ang mga dokumento, maingat na inilagay muli sa folder. Kailangan kong humingi ng abogado. At pagkatapos, maghihintay ako. Maghihintay para sa tamang panahon. Nobyembre 1 noon, umuwi si Joey na may dalang take-out na pagkain at isang hindi karaniwang enerhiya. Halata ang kanyang kaba sa paraan ng kanyang paglaro sa mga lalagyan ng pagkain, sa paraan ng kanyang pag-iwas sa aking tingin. Umupo kami sa mesa ng hapunan. 3 beses siyang umubo bago magsalita. May gusto lang akong sabihin sa iyo. Simula niya, habang kinakalikot ang kanyang noodles, gamit ang tinidor. Tungkol sa Pasko. Sumipsip ako ng tubig, pinagmamasdan siya sa ibabaw ng aking baso. Ano ang tungkol sa Pasko? Well, alam mo naman na karaniwan, tahimik lang ang Pasko natin, tayo lang at baka si Ate Liza. Si Ate Liza, ang aking ate, na nagplano ngayong taon na pumunta kasama ang kanyang asawa, si Kuya David, at ang kanilang 2 anak, ang aking Sofia at Miguel na labis kong mahal, na nagpapagaan ng sakit ng aking sariling kawalan ng anak. Sabi ko ng maingat. Huminga ng malalim si Joy. Iniisip ko na gumawa tayo ng kakaiba ngayong taon. Buksan ang ating bahay sa mas maraming tao, gawin itong mas inclusive. Inclusive, inulit ko, at ang salita ay tila abo. Nakakita ako ng isang matandang kaibigan sa kolehiyo, patuloy niya, at ang kasinungalingan ay napakalambot, napakapraktisado. Si Sarah Alcantara. Naaalala mo siya, hindi ba? Nakwentuhan na kita tungkol sa kanya dati. Oh, naaalala ko siya. Mayroon akong buong folder na nakatuon sa pag-alala sa kanya. Malabo, sabi ko.
Well, dumaranas siya ng mahirap na panahon. Ang kanyang buong pamilya ay nasa Bicol at hindi siya makakapunta ngayong taon dahil sa trabaho. Mag-isa siya sa Pasko. Sa wakas ay tiningnan niya ako na may mga matang nagmamakaawa. Naisip kong maganda kung imbitahan natin siya na sumama sa atin. Alam mo na, upang magbahagi ng kaunting kagalakan ng Pasko. Ang lakas ng loob niya, ang ganap at kahangahangang lakas ng loob. Tinitignan niya ako na parang problema akong kailangang lutasin, na parang ang aking reaksyon ang hadlang sa pagitan niya at ng kanyang gusto. At ang gusto niya ay pareho kaming nasa isang mesa. Ang kanyang asawa at ang kanyang kulasisi, na naghahati ng tinapay, nagdiriwang ng kapanganakan ni Kristo. Maaari sana akong sumigaw, maaari sana akong ihagis ang pagkain sa kanyang mukha, maaari sana akong ilabas ang folder ng ebidensya at panoorin siyang manginig. Ngunit hindi ko ginawa. Dahil may mas magandang ideya ako. Isang ideya na nabubuo mula pa noong nakaraang pagpupulong namin ni Mang Ray. Isang ideya na nangangailangan kay Joey na maniwala na nakukuha niya ang eksaktong gusto niya. Ibinalik ko ang aking baso at ipinag-cruise ang aking mga kamay sa mesa. Aba! Nagpaling-paling si Joey. Kung mag-isa siya ngayong Kapaskuhan, syempre dapat siyang sumama sa atin. Iyon ang diwan ng Pasko, hindi ba? Kabaitan pagkabukas palad. Ngumiti ako. Magluluto pa nga ako ng espesyal. Ang ginhawa sa kanyang mukha ay nakita ko. Lumipat siya sa mesa at hinawakan ang aking kamay. Salamat, mahal. Salamat sa pagiging napakaunawa. Kaya kita mahal. Ang laki ng puso mo. Binalik ko ang kanyang hawak. Hindi kailanman nawala ang aking ngiti. Siyempre, mahal. Gusto kong maging masaya ka. At ibig kong sabihin iyon. Gusto kong maging masaya siya hanggang sa sandaling sirain ko siya. Pagkatapos ng hapunan, habang nanonood si Joy ng telebisyon, umakyat ako sa aming opisina at binuksan ang aking laptop. Nag-iimbestiga na ako sa nakaraang ilang linggo, hinuhukay ang buhay ni Sarah sa parehong paraan na hinuhukay niya ang aking kasal. Alam ko kung saan siya nagtatrabaho, ang isang prestihiyosong sentro ng therapy sa Manila. Alam ko kung saan siya nakatira, isang penthouse sa Makati, mamahalin at moderno. Alam ko ang kanyang mga routine, ang kanyang paboritong kapehan, ang kanyang gift. At may iba pa akong nalaman, isang bagay na natuklasan ko sa pamamagitan ng kaunting pag-stalk sa social media at isang peking profile. Si Sarah, sa katunayan, ay engaged, ngunit itinago niya ng maingat ang kanyang fiancé. Walang mga litrato niya sa kanyang social media, walang pangalang binanggit, tanging ang singsing at malabong pagtukoy sa aking pag-ibig at kinabukasan. Ang mga komento ng kanyang mga kaibigan sa post ng engagement ay nagbunyag. Kailan natin makikilala ang misteryosong lalaking ito? Girl, napakahusay mong itago. Dapat ay espesyal siya. Excited na sa kasal. Sa Bicol ba iyan tulad ng palagi mong pinlano? Itinatago niya ito dahil akin siya. Ngunit ang hindi alam ni Joy at Sarah, ang hindi nila maaaring malaman ay mas malayo na ako, mas malayo pa. Natagpuan ko ang diary ni Sarah, hindi ang kanyang pisikal na diary, kundi ang digital. Nasync ko ito sa sistema ng kalendaryo ng kanyang profesional na website, na may napakababang seguridad. Ilang hula sa mga tanong sa seguridad, ang apelyido ng kanyang ina sa pagkadalaga ay pampubliko. Ang pangalan ng kanyang unang alagang hayop ay nabanggit sa isang lumang blog post sa kolehiyo at naroon ako. At doon nakatakda para sa Nobyembre 15 ay isang appointment. Hapunan kasama ang pamilya, ipakikilala si Adrian. Kinumpara ko ang petsa sa kanyang mga email. Nakapasok din ako sa mga iyon. Lumalabas, ang mga taong nagtuturo tungkol sa etika ay madalas na hindi magaling sa cybersecurity. Ang email ay mula sa isang nagngangalang Adrian Torres. Ang subject, sa wakas, excited nang makilala ang iyong pamilya. Binuksan ko, binasa at muling binasa.
At pagkatapos ay nagsimula akong tumawa. Naniniwala si Iyo kay Adrian Torres na siya ang fiancé ni Sarah. Puno ng pag-ibig at pagkasabik sa kanilang kinabukasan ang kanyang mga email. Nag-propose siya sa kanya noong Agosto sa El Nido, Palawan. Siya ay isang pediatric surgeon. Lumipat siya sa Manila 6 na buwan na ang nakaraan mula sa Cebu. Wala siyang ideya na ang babaeng mahal niya ay nakikipagtalik sa iba. Pinaglalaruan ni Sarah ang dalawang lalaki. Tinanggap niya ang proposal ni Adrian, isinuot ang singsing na ibinigay nito, nagplano na ipakilala ito sa kanyang pamilya, at samantala, nakikipagtalik siya kay Joey, nangangako ng kinabukasan kay Joey. Minamanipulan niya si Joey. Hindi ko maintindihan sa simula, ngunit pagkatapos ay tiningnan ko ang mga pinansyal na ibinigay sa akin ni Mang Ray. Kumikita si Joey ng malaki bilang isang senior software engineer, ngunit hindi iyon pera ng isang surgeon. Malamang ay kumikita si Adrian ng 4 o 5 beses ng sweldo ni Joey. Pinananatili ni Sarah ang kanyang mga opsyon na bukas. O marahil siya ay isang sociopath lamang na nasisiyahan sa laro. Sa anumang kaso, nagkamali siya, isang kritikal na pagkakamali. Minamaliit niya ako. Tiningnan ko ang kalendaryo. 2 linggo bago ang Nobyembre 15. 6 na linggo pa bago ang Pasko. Nagbukas ako ng bagong email sa aking anonymous account. Ang ginawa ko partikular para sa layuning ito, at sumulat, "Mahal na Ethi Torres, hindi mo ako kilala, ngunit kilala kita. At higit sa lahat, kilala ko si Sarah Alcantara, ang iyong fiancé. Sumusulat ako sa iyo dahil naniniwala ako na karapat-dapat kang malaman ang katotohanan tungkol sa babaeng pinaplano mong pakasalan." Alam kong mukhang baliw ang email na ito. Malamang ay tatanggalin mo na ito, ngunit bago mo gawin iyon, gusto kong tanungin mo si Sarah tungkol kay Joey Ramirez. Tanungin mo siya kung sino siya. Tanungin mo siya kung saan siya noong Oktubre 8, Oktubre 15, Oktubre 22. Tanungin mo siya kung bakit mayroon siyang 2 reservation sa hapunan sa Noche Buena. Mukha kang mabuting tao, Zeke Torres. Karapat-dapat ka ng mas mahusay kaysa sa mga kasinungalingan. Kung gusto mo ng ebidensya ng sinasabi ko sa iyo, sumagot sa email na ito. Kung hindi, good luck. Kakailanganin mo iyan. Lubos na gumagalang, isang kaibigan. Idinikit ko ang cursor sa send. Ito na iyon ang punto ng walang pagbabalik. Kapag naipadala ko ito, magsisimulang bumagsak ang mga domino. Nag-click ako. Ang email ay nawala sa digital void. Sumandal ako sa aking upuan, humahampas ang aking puso. Phase 1 kompletada. Ngayon, kailangan ko lang maghintay. Kung QSC ni Head SC, Jeff ay tulong po na mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong nakikinig sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong pagdalo ay ang pinakamalaking inspirasyon para ipagpatuloy ko ang huling bahagi, ang bahagi kung saan ilalabas ko ang mga huling sikreto at ang mga aral na tunay na tatago sa ating lahat. Tara na at tuklasin natin ang pagtatapos ng kwento ng sinabi ng asawa ko. Darating ang ex niya sa hapunan ng Pasko. Umiti lang ako, sige. Pero, sumagot si Adrian Torres wala pang 3 oras. Sino ka? Paano mo nakilala si Sarah? Anong ebidensya ang mayroon ka? Pinaghandaan ko ito. Ilang araw ko itong pinaghandaan. Nag-upload ako ng mga pailing screenshot sa isang secure na file sharing service. Walang masyadong eksplisito. Hindi ko layunin na itrauma ang lalaki, ngunit sapat upang ipakita ang katotohanan. Mga text message sa pagitan ni Joey at Sarah na may timestamps, mga litrato nilang magkasama, mga resibo ng hotel. Ipinadala ko sa kanya ang link na may 1 linya lamang. Ikinalulungkot ko. Karapat-dapat ka ng mas mahusay. Hindi siya agad sumagot. Naisip ko siyang binubuksan ang mga file. Ang kanyang mundo ay gumuho tulad ng sa akin ilang linggo na ang nakaraan. Nakaramdam ako ng kaunting pagkakasala.
Inosente siya sa lahat ng ito, isang pinsala na hindi sinasadya. Ngunit kailangan niyang malaman. At higit sa rito, kailangan kong malaman niya, dahil si Iue Adrian Torres ang huling piraso ng aking palaisipan. Pagkalipas ng 3 araw, isa pang email. Hinarap ko siya. Itinanggi niya ang lahat. Sabi niya baliw ka kung dating nobya na nagpapagulo. Pero ang mga litrato, hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan. Sino ka? Bakit mo ginagawa ito? Inasahan ko ang pagtanggi. Si Sarah ay isang profesional na manipulator. Siyempre, susubukan niyang ipamukha sa kanya na siya ang baliw. Sumagot ako, hindi ako ang iyong ex-girlfriend. Ako ang asawa ni Joy Ramirez. Suriin mo ang civil registry kung hindi ka naniniwala sa akin. Ako at si Joy Ramirez, kasal sa loob ng 7 taon sa Manila, legal pa rin kasal, nakatira pa rin, nakikipagtalik pa rin. Nakikipagtalik si Sarah sa aking asawa, ginagawa niya ito sa loob ng 6 na buwan, at plano niyang gugulin ang Noche Buena sa amin, kasama ko, sa aking bahay, sa aking mesa, kinakain ang pagkaing niluto ko. Ikaw at ako ay biktima dito, Zig Torres. Pareho tayong minamanipula ng parehong 2 tao, ngunit hindi tulad mo, hindi ako mananatili at hahayaan itong magpatuloy. Inimbitahan ng aking asawa si Sarah sa aming hapunan sa Noche Buena. Sinabi niya sa akin na maging mature tungkol dito. Naniniwala siyang hindi ko alam. Naniniwala siyang ako ang inosenteng asawa na ngingiti at magsiserbi ng kape sa kanyang kulasisi. Ito ang iminumungkahi ko. Ikaw at ako ay bibigyan natin sila ng eksaktong gusto nila. Isang masarap na hapunan ng Pasko. Lahat tayo ay magkakasama, isang maligayang pamilya. Gusto nilang magkaroon ng 2. Bigyan natin sila ng hindi malilimutang indigestion. Kung interesado ka na siguraduhin na ang katotohanan ay lumabas, sumagot sa email na ito. Kung hindi, naiintindihan ko. Maaari mo itong burahin at subukang ipagpatuloy ang iyong buhay, ngunit hindi sila mananalo. Hindi nang walang kahihinatnan. Sa iyo ang pagpipilian. Ipinadala ko ito at naghintay. Ito ang sugal. Maaaring pumunta si Adrian kay Sarah, ipakita ang mga email, babalaan siya. Maaari niya akong baliwalain ng tool. Disyembre 23 noon, 2 araw bago ang Noche Buena, pumunta ako sa supermarket. Binili ko ang lahat ng kailangan para sa hapunan. Nagkomento ang babae sa cashier tungkol sa aking pinamili. Napakagandang pagdiriwang ng Pasko, ma'am. Tanong niya ng masaya. O, hindi iyan malilimutan, sagot ko. Nang gabing iyon, huling umuwi si Joy, hinalikan ako sa noo, at sinabing nasa farewell party siya ng isang kasamahan. Ang kasinungalingan ay madali na sa kanya ngayon. Sinuri ko ang kanyang telepono pagkatapos. Nasa apartment siya ni Sarah. Nagtalik sila, nag-order ng Thai food, nagpalitan ng maagang regalo ng Pasko. Binigyan niya si Sarah ng biyahe sa Boracay para sa bagong taon. Binigyan naman ni Sarah si Joy ng isang mamahaling relo na may nakaukit na sa aking habang buhay at magpakailanman. Ang kabalintunaan ay, binili ko rin sa kanya ang parehong relo para sa Pasko. Isang Rolex na pinag-ipunan ko sa loob ng mahigit 1 taon. Nakabalot ito sa ilalim ng aming Christmas tree. Sa mismong sandaling iyon, kinuha ko ang aking regalo mula sa ilalim ng puno. Maingat kong binuksan ang balot at ipinalit sa relo ang iba. Mga papeles ng annulment. Maingat ko itong muling binalot gamit ang magandang papel at silver ribbons. Inilagay ko ito sa ilalim ng puno at nagpunta na sa higaan. Dumating si Ate Liza, ang aking kuya David, at ang kanilang mga anak sa bisperas ng Pasko. Ang aking pamangkin na si Sofia, 7 taong gulang, ay tumakbo sa aking mga braso, at ang aking pamangkin na si Miguel, 5 taong gulang, ay ipinakita sa akin ang kanyang bagong laruang truck. Mahigpit ko silang yakap at inamoy ang kanilang amoy bata. Amoy asukal, amoy shampoo, at purong inosensya.
Tita, umiiyak ka ba? Tanong ni Sofia, hinawakan ang aking pisngi. Luha ng tuwa, sabi ko. Masaya akong makita kayo. Pinagmamasdan ako ni Ate Liza na may nag-aalalang tingin sa ibabaw ng ulo ng mga bata. Kilala niya ako ng lubos, ngunit hindi siya nagpumilit. Tinulungan lang niya akong dalhin ang kanilang mga maleta at ayusin ang mga bata sa guest room. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng tahimik na hapunan, pamilya lang. Si Joy ay mapagbigay at matamis, ang perpektong host. Nagbiro siya kay Kuya David tungkol sa football, nakipaglaro ng track kay Miguel. Pinuri niya ang bagong gupit ni Ate Liza. Napakagaling niya dito, sa pagpapanggap, sa pagiging eksaktong kung ano ang kailangan ng bawat tao. Pinag-isipan ko kung nakilala ko ba talaga siya. Pagkatapos matulog ng mga bata, umupo kaming matatanda sa sala na may alak. Kumikislap ang mga ilaw ng Christmas tree, binabalutan ang lahat ng malambot na liwanag. Umaalingaw-ngaw ang boses ni Bing Crosby sa mga speaker. Mukha itong eksena mula sa isang Christmas movie. Well, sabi ni Ate Liza, habang umiikot ang kanyang alak. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa saran na iyon na darating bukas. Tiningnan ako ni Joy. Umiti ako sa kanya, hinihikayat siya. Siya ay isang matandang kaibigan sa kolehiyo, sabi niya. Lumabas kami ng sandali, ngunit matagal na iyon. Lumang kasaysayan. Dumaranas siya ng mahirap na panahon ngayon. Mga problema sa pamilya, at naisip kong maganda kung isasama natin siya. Napaka-generous niyan, sabi ni Kuya David. Ganyan kami, sabi ko, itinaas ang aking baso. Generous hanggang sa sobra. Ikinasal ni Joy ang kanyang baso sa akin, hindi alintana ang talim sa aking boses. Si Ate Liza, gayunpaman, ay napansin. Medyo umikit ang kanyang mga mata. At okay lang sa iyo? Direkta niyang tanong sa akin. Ang ex ng asawa mo sa hapunan ng Noche Buena. Bakit hindi? Tanong ko. Tiwala ako sa aking kasal, hindi ba, mahal? Naman, sabi ni Joy, inakbayan ako. Sumandal ako sa kanya, ginagampanan ang aking papel, ngunit nagbibilang ako ng oras. Wala pang 24 oras bago ang pagganap ng aking buhay. Well, excited akong makilala siya, sabi ni Ate Liza. At may kung anong nasa boses niya. Isang babala siguro o isang pangako. Oh, sabi ko ng mahina. Tiyak na magiging kawili-wili iyan. Nagising ako ng alas 6 ng umaga. Puno ako ng adrenaline. Ang araw na ito ang araw na pinaghandaan ko sa loob ng maraming buwan. Naligo ako, maingat na nagbihis. Pinili ko ang isang pulang damit, pangsagupa para sa digmaan na darating. Espesyal kong inilagay ang aking pampaganda. Kung sisirain ko ang aking buhay sa abo, magiging maganda ako habang ginagawa ito. Sa kusina, nagsimula akong magluto. Ang inihaw na tupa ay nasa oven, ang mga patatas ay binalatan at niluluto, ang green bean casserole ay inihanda, ang lechon ay may glaze at handa na. Gumalaw ako sa mga gawain ng walang pag-iisip, ang aking isip ay nauna na sa gabing iyon. Bumaba si Ate Liza bandang alas 8, naakit ng amoy ng kape at cinnamon rolls. Ang aga mo naman, sabi niya habang kumukuha ng tasa. Hindi ako makatulog. Masyadong excited, sabi ko, at hindi naman iyon puro kasinungalingan. Tinitigan niya ako sa ibabaw ng kanyang tasa. Sasabihin mo sa akin kung may problema, hindi ba? Tiningnan ko siya sa mata. Siyempre. Iba ang hitsura mo. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag, pero mukha kang may hinihintay. Huminto siya, naghahanap ng salita. Mukha akong ano? Mukha akong matalino. Napansin niya iyon. Pagod lang ako, sabi ko. Nakakapagod ang mga piyesta opisyal. Hindi siya kumbinsido, ngunit sa sandaling iyon, bumaba ang mga bata na parang bagyo, puno ng enerhiya ng umaga ng Pasko. Lumipas ang sandali. Binuksan namin ang mga regalo.
Nakuha ni Sofia ang manika na matagal na niyang hinihingi. Si Miguel, isang set ng tren. Nagpalitan ng regalo sina Ate Liza at Kuya David, naging ityan sa madaling pagmamahal ng isang matibay na kasal, ang uri na akala ko ay mayroon ako. Binigyan ako ni Joy ng alahas, isang pares ng hikaw, delikado at mamahalin. Nagtaka ako kung siya mismo ang pumili nito o kung tinulungan siya ni Sarah. Nagpasalamat ako sa kanya, hinalikan siya sa pisngi at ibinigay sa kanya ang kanyang regalo. Buksan mo mamaya, sabi ko. Kapag may oras ka na talagang pahalagahan ito. Bakit hindi ngayon? Tanong niya, kinakalog ang kahon. Personal ito, sabi ko. Para lang sa atin. Ngumiti siya ng may kasiyahan, iniisip na ito ay isang bagay na intimate. Inilagay niya ito sa tabi. Lumipas ang umaga sa isang blur ng regalo at tawanan. Kumuha ako ng maraming litrato. Si Sofia at Miguel na naglalaro sa kanilang mga laruan, ang pamilya sa paligid ng puno. Si Joy na nakangiti, napakasaya, hindi nakakakita. Mga ebidensya, lahat ng iyon. Mga ebidensya ng mga panahong bago. Ang huling sandali bago magbago ang lahat. Ang tanghalian ay impormal, mga sandwich at mga natira sa cake. Pagkatapos, tinulungan ako ni Ate Liza sa kusina habang dinala ni Kuya David ang mga bata sa parke upang mag-burn ng enerhiya bago ang malaking hapunan. Anong oras darating si Sarah? Tanong ni Ate Liza, hinihiwa ang kinsay para sa palaman. 8:00. Ang hapunan ay 9:00 at tayo lang, si Joey at siya. Iyan ang plano, sabi ko. Isang kasinungalingan, ngunit kinakailangan. Tahimik si Ate Liza saglit, pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko gusto ito. Alam kong nasabi ko na ito, pero talagang hindi ko gusto. Anong klaseng babae ang tatanggap ng imbitasyon na gumugol ng Noche Buena, kasama ang kanyang ex-boyfriend at ang asawa nito? Ang uri na walang mapuntahan, iminungkahi ko. O ang uri na gusto ng isang bagay na hindi niya maaaring makuha, sagot ni Ate Liza. Itinutok niya sa akin ang kutsilyo. Susubaybayan ko siya. Kung titingin siya kay Joy ng masama, sasabihin ko sa kanya kung ano ang dapat niyang marinig. Sinasabi ko sa iyo, Maria. Minsan masyado kang mabait, masyadong mapagtiwala. Ngunit hindi ako. Kung alam lang niya na hindi na ako mabait o mapagtiwala, na ako ay ibang-iba na ngayon, isang bagay na malamig, kalkulado, at uhaw sa dugo. Hayaan mo akong humawak nito, sabi ko. Mangyaring magtiwala ka sa akin. Bumuntong hininga siya. Okay, ngunit inilalaan ko ang karapatang sabihin ko, sabi ko sa iyo, kung magkamali ito. Anotado, sabi ko, at tumuon sa inihaw na tupa. Lumipas ang hapon ng napakabagal. Inilatag ko ang mesa gamit ang aming pinakamagandang pinggan. Ang set na regalo sa amin ng aking lola para sa kasal. Mga puting plato na may gintong gilid, mga kristal na baso, silver cutlery na pinakintab ko hanggang sa kumislap. Naglagay ako ng 8 upuan. Napansin ni Joy. 8? Tanong niya. 6 lang tayo, hindi ba? Ikaw, ako, si Ate Liza, si Kuya David. 7 kasama si Sarah. At ang ikaw 8. Palagi akong naglalagay ng isang karagdagang upuan, sabi ko. Isang lumang tradisyon para sa hindi inaasahang bisita. Nagkibit balikat siya at bumalik sa panonood ng football. 7:30, sinuri ko ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Adrian. Papunta na. Maghihintay ako sa susunod na kalye. Sumagot ako. 9:30 Beth. Hindi 1 minuto bago. At Adrian, salamat. Huwag kang magpasalamat. Pasalamatan mo ako pagkatapos kong pagbayarin sila. Eksaktong 8:00, tumunog ang doorbell. Tumayo si Joy. Nakita ko ang kislap ng excitement sa kanyang mukha bago niya ito itinago sa isang bagay na mas angkop. Dapat si Sarah, kaswal niyang sabi.
Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa pintuan, nilalasap ang sandali. Ito na iyon ang simula ng katapusan. Binuksan ko ang pintuan. Naroon si Sarah Alcantara sa aking beranda at napakaganda niya. Nakita ko na ang kanyang mga litrato, syempre, ngunit sa personal ay mas nakamamangha siya. Mataas, payat, na may itim na buhok na inayos sa perpektong alon. Nakasuot siya ng cream sweater at madilim na maong, kaswal ngunit mamahalin. May hawak siyang isang bote ng alak at isang palumpo ng bulaklak. Kumusta? Sabi niya na may mainit at praktisadong ngiti. Dapat ikaw ang asawa ni Joy. Ako si Sarah. Maraming salamat sa pag-imbita. Sinuri ko ang bawat detalye. Ang paraan ng kanyang mga mata na medyo masyadong maliwanag, masyadong alerto. Ang kaunting tensyon sa kanyang balikat. Ang mamahaling singsing ng engagement sa kanyang kaliwang kamay na hindi niya tinanggal. Pumasok ka, sabi ko na lumihis. Masaya kaming nakarating ka. Pumasok siya sa aking bahay, dala ang malamig na hangin at ang amoy ng pabango. Lumabas si Joy sa pasilyo at nakita kong nagkatinginan sila. Sandali lang iyon, isang segundo lang, ngunit nakita ko. Ang pagkauhaw, ang pamilyaridad, ang ibinahaging lihim. Hindi kailanman nawala ang aking ngiti. Sarah, sabi ni Joy, lumapit para yakapin siya. Mabilis lang iyon, angkop, ngunit nakita kong huminto ang kanyang kamay ng sandali sa likod nito. Masaya akong nakarating ka. Salamat ulit sa imbitasyon, sabi niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Napakaganda ng bahay mo. Salamat, sabi ko. Hayaan mo akong kuhanin ang iyong jacket, Joy. Bigyan mo si Sarah ng alak. Isinabit ko ang kanyang jacket sa aparador. Mamahaling cashmere iyon, napansin ko, at inakay ko siya sa sala kung saan abala sina Ate Liza at Kuya David sa mga bata. Sarah, ito ang aking Ate Liza, ang asawa niyang si Kuya David, at ang kanilang mga anak na si Sofia at Miguel. Tumayo si Ate Liza, at nakita ko kung paano niya sinuri si Sarah ng may kritikal na mata. Nagkamayan sila. Masaya akong nakilala ka, sabi ni Ate Liza, ang kanyang tono ay magalang ngunit malamig. Gayon din, sabi ni Sarah, ang inyong mga anak ay kaibig-ibig. Ang pag-uusap ay umagos. Magaling si Sarah dito. Kaakit-akit, matulungin, nagtatanong ng mga tamang katanungan. Pinuri niya ang dekorasyon. Hinangaan ang puno. Sandaling nakipaglaro sa mga bata na agad niyang nagustuhan. Pinagmamasdan siya ni Joy nang may halos hindi maitago na pagsamba. Nakakasuklam iyon. Nang 9:00, inanunsyo ko na handa na ang hapunan. Lahat ay nagtungo sa kainan. Ginugol ko ang maraming oras sa paggawa nitong perpekto. Mga kandila sa silver candelabra, isang centerpiece ng halaman, ang pagkain na nakalatag na parang piging. Napakaganda! Sabi ni Sarah, umupo. Umupo si Joy sa tabi niya sa tapat ko. Si Ate Liza ay nasa aking kanan, matatalim pa rin ang mga mata. Naghain kami ng pagkain, ipinasa ang mga platito, pinuno ang mga baso ng alak. Lahat ay napaka-civilized, napaka-normal. Tinaas ni Joy ang kanyang baso. Gusto kong mag-toast. Para sa pamilya, para sa mga kaibigan, at para sa diwa ng Pasko. At para sa aking kahangahangang asawa na nag-organisa ng lahat ng ito. Para sa iyong asawa? Inulit ni Sarah, nakatingin sa aking mga mata. May hamon doon. Nasisiyahan siya sa sandaling ito, nasisiyahan na umupo sa aking mesa, kumakain ng aking pagkain, lahat habang nakikipagtalik sa aking asawa. Umiti ako sa kanya. Para sa mga bagong simula, sabi ko. Nagkatinginan kami. Kumain kami. Perpekto ang pagkain. Ang tupa ay makatas, ang mga side dish ay masarap, lahat ay nagkasabay ng tumpak. Kung gayon, Sarah, sabi ni Ate Liza, ang kanyang boses ay parang nakikipag-usap lang. Binanggit ni Joey na ikaw ay isang therapist.
Ako, sabi ni Sarah. Dalubhasa ako sa therapy sa pamilya at mag-asawa. Napakakabalintunaan, bulong ni Ate Liza, sapat na malakas upang marinig ko. Isang napakagandang trabaho, patuloy ni Sarah. Tumutulong ako sa mga tao na lumabas sa mahihirap na dinamika ng relasyon, mga problema sa komunikasyon, mga problema sa tiwala. Pagtataksil. Ang huling salita ay nanatiling nakalutang sa hangin. Nagsisimula ba siya ng away o simpleng hindi niya napapansin ang kabalintunaan? Ang pagtataksil ay dapat na mahirap harapin, sabi ko, bilang isang therapist. Ibig kong sabihin, ang pagtulong sa mga tao na muling itayo ang tiwala pagkatapos ng pagtataksil. Umiling siya. Ang tiwala ang pundasyon ng anumang relasyon. Kapag nasira iyon, napakahirap ayusin. At sa tingin mo ba ay maaari itong ayusin? Tanong ko. Maaaring kung parehong partido ay nakatuon sa katotohanan. Ngunit madalas, ang pagtataksil ay sintomas lamang ng mas malalim na problema. Minsan ang mga relasyon ay nagtatapos dahil hindi talaga sila nakatadhana. Wow, sabi ko. Napakalungkot na pag-iisip. Mas gusto kong isipin ito bilang makatotohanan, sabi niya. Pinagmamasdan ni Joy ang aming pag-uusap ng may kaba. Nakaramdam siya ng kung ano, ngunit hindi niya matukoy. 9:25. 5 minuto. Nasa bulsa ko ang aking telepono. Binigyan ko si Adrian ng code para sa side door. Sinabi ko sa kanya kung kailan eksaktong darating. Ang kailangan lang niyang gawin ay ipadala ang mensahe. Paumanhin, sabi ko, tumayo. Kailangan kong tingnan ang dessert. Nagpunta ako sa kusina, kinuha ang aking telepono, nag-type ng ngayon. Inadala ko. Pagkatapos ay huminga ako ng malalim, inayos ang aking damit at bumalik sa kainan na may ngiti. Malapit nang handa ang dessert, sabi ko. Ngunit bago yon, mayroon akong sorpresa. Tumayo si Joy. Nagtatanong. Isang sorpresa. Naaalala mo ba sinabi mo na dapat tayong maging mas inclusive ngayong Pasko? Gawing mas maligaya? Sabi niya ng dahan-dahan. Well, sinunod ko ang payo mo. Inimbitahan ko ang isa pa na sumali sa amin. Isang taong sa tingin ko ay dapat narito. Huminto ang tinidor ni Sarah sa kalagitnaan ng kanyang bibig. Nagkatinginan kami. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kislap ng takot. Sino? Nagsimula si Joy. Bumukas ang side door. Mga yabag sa pasilyo. Lahat ay lumingon. Si kay Adrian Torres ay pumasok sa kainan. Mataas siya, gwapo sa paraan ng mga surgeon, malinis at propesyonal. Nakasuot siya ng madilim na sweater at maong. Namumula ang kanyang mga mata na parang umiyak o hindi natulog. Tiningnan niya si Sarah. Kumusta, mahal, sabi niya. Ang kanyang boses ay nakakakilabot na kalmado. Sorpresa! Namutla si Sarah. Nawala ang dugo sa kanyang mukha ng ganap na akala ko ay hihimatayin siya. Adrian? Bulong niya. Ano? Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Ang kanyang tawa ay basag. Inimbitahan ako ng asawa ng iyong minamahal. Tumayo si Joy nang napakabilis na nahulog ang kanyang upuan. Ano ang nangyayari? Umupo ka, Joy, sabi ko ng mahina. Nagsisimula pa lang tayo. Sino ito? Hiling ni Joy, nakatingin kina Adrian at sa akin. Ito, sabi ko, si Adrian Torres, ang fiancé ni Sarah. O hindi mo ba alam na engaged siya? Ang silid ay natahimik. Nahulog ang panga ni Ate Liza. Mukhang nalilito si Kuya David. Ang mga bata, sa kabutihang palad, ay nasa kabilang silid nanonood ng pelikula. Joy ay lumingon kay Sarah. Fiancé? Umiling si Sarah. Hindi, Adrian, anong pinagsasabi niya? Bakit ka narito?
Huwag kang maglakas loob, sabi ni Adrian, matalim ang kanyang boses. Huwag kang maglakas loob na magsinungaling sa akin. Nakita ko na ang ebidensya, nabasa ko na ang mga mensahe. Alam ko ang tungkol kay Joy, alam ko ang lahat. Mga mensahe, sabi ni Joy, ang kanyang mukha ay nagbabago ng kulay ngayon. Pula at puti at pula muli. Sarah, anong pinagsasabi niya? O, hindi mo rin alam. Lumingon si Adrian kay Joy. Ang nobya mo rito ay nakikipagtalik sa inyong dalawa. Itinanggi ni Sarah ang lahat, nagpupumilit na walang katotohanan ang mga sinasabi ko. Ngunit matalim ang tugon ni Adrian. Huwag kang maglakas loob na magsinungaling sa akin, sabi niya. Nakita ko na ang ebidensya. Nabasa ko na ang mga mensahe. Alam ko ang tungkol kay Joy. Alam ko ang lahat. Ang mukha ni Joy ay nagbago ng kulay, naging pula, pagkatapos ay puti, pagkatapos ay pula muli. Mga mensahe. Tanong niya, galit na ngayon. Sarah, anong pinagsasabi niya? Hindi mo rin alam? Adrian ay lumingon kay Joy. Ang nobya mo rito ay nakikipagtalik sa inyong dalawa. Akala mo ikaw ang nag-iisang lover. Akala ko ako ang kanyang tapat na fiance. Lumalabas na pareho tayong tanga. Hindi ko sinabi sa kanya ang anumang hindi niya kayang patunayan sa sarili niya, dagdag ko. Ang mga litrato mo at ni Joy sa Bonifacio Global City, sa Conrad Hotel. Perpektong isinalaysay ng mga iyon ang kwento. Bumaling sa akin si Joy. Ikaw, alam mo. Tanong niya. Natahimik ang buong silid, walang nakapagsalita. O, mahal, sabi ko, ang aking boses ay matamis ngunit malamig. Matagal ko nang alam. Mula noong Oktubre 15. Naaalala mo ang gabi na umuwi ka na amoy pabango niya? Natagpuan ko ang mga mensahe habang naliligo ka. Nagalit si Ate Liza, tumayo. Paumanhin, ano? Joy, niloloko mo ba ang kapatid ko? Hindi iyon, simula ni Joy, ngunit pinutol siya ni Ate Liza. Sa babaeng ito, itinuro niya si Sarah na inimbitahan mo sa hapunan ng Pasko ng pamilya natin. O, kakasimula pa lang natin sa magandang bahagi, sabi ko. Kinuha ko ang aking telepono. Nagsimula akong basahin ang mga mensahe. Siya hindi ka naiintindihan tulad ko. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang palagi. Hindi ako makapaghintay na magkasama tayo ng hayagan. Tigilan mo. Sabi ni Joy. Hindi. Hindi ko iyan gagawin. Naaalala mo ang Hunyo 15, Joy? Ang kanyang mukha ay nagsabi sa akin na naaalala niya. Para sa mga hindi nakakaalam, sabi ko, habang tinitingnan ang lahat sa silid. Ang Hunyo 15 ang araw ng aking pangalawang pagkalaglag. Nasa ospital ako, nagdurugo. Takot na mamatay. At umalis si Joy. Sabi niya, may emergency siya sa trabaho. Itinaas ko ang litrato sa aking telepono. Ito sina Joy at Sarah, nagre-rehistro sa isang kilalang hotel sa Maynila ng 2 oras 47 minutos. Habang nawawala ang aming sanggol, kasama niya si Sarah. Napabulong si Ate Liza, nagmura si Kuya David. Kahit si Adrian ay mukhang nagulat. Nawasak ang mukha ni Joy. Hindi iyon, hindi ganoon. Kailangan mong makipagtalik sa iyong ex-girlfriend habang ang iyong asawa ay nasa ospital. Sabihin mo, maging tapat kahit minsan sa iyong miserable na buhay. Diyos ko, sabi ni Ate Liza. Lumipat siya sa aking tabi, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Tiningnan ako ni Joy. Tiningnan niya ako ng totoo. At nakita ko ang sandali nang mapagtanto niya na hindi na niya ako kilala. Bakit? Tanong niya. Bakit hindi ka nagsalita? Bakit mo pinagdaanan ang lahat ng ito? Dahil, sabi ko, ang aking boses ay malamig, kailangan mong maunawaan kung ano ang pakiramdam na ma-caught off guard. Ang iyong katotohanan ay gumuho sa harap ng mga saksi. Upang makita ka ng lahat ng nagmamahal sa iyo kung sino ka talaga.
Naglakad ako patungo sa Christmas tree, kinuha ang kanyang regalo, bumalik at ibinigay sa kanya. Buksan mo, sabi ko. Hindi seryoso, buksan mo. Gamit ang nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang regalo. Ang mga papeles ng annulment ay nahulog sa mesa, nakakalat sa mga pinggan ng hapunan. Maligayang Pasko, sabi ko. Ikaw ay may kasong annulment. Nagpupumilit si Saran na umalis, ngunit hinarangan siya ni Adrian. Naglakad ako patungo sa kanya, kinuha ko ang isa pang sobre. Ito, sabi ko, ay isang formal na reklamo laban kay Sara Alcantara, isang general psychological counselor, para sa mga etikal na paglabag. Partikular, sa pakikibahagi sa pag-uugali na nakasisira sa propesyon. Idinokumento ko ang iyong affair kay Joey, kasama ang mga petsa, oras, at lugar. Isinama ko rin ang mga testimonya kung paano mo ginamit ang iyong profesional na kaalaman upang manipulahin siya, kung paano mo siya pinayuhan na itago ang relasyon sa kanyang marupok na asawa. Ang mukha ni Sarah ay naging kulay abo. Hindi mo magagawa iyan. Maaari nilang bawiin ang aking lisensya. Sabi ko. O sa pinakamababa, suspendihin. Malamang ay dapat kang maghanap ng bagong karera, Sarah. Siguro isang bagay na hindi nangangailangan ng etika. Sumigaw si Sarah, ikaw. Mag-ingat, sabi ni Ate Liza, humakbang pasulong. Ang kapatid ko ang kinakausap mo. Ang kapatid na ang asawa ay iyong ka-affair. Ang kapatid na ang pagpapa-ospital ay ginamit mo bilang pagkakataon para sa mabilisang romansa. Tumawa si Adrian, isang matalim at mapait na tawa. At isipin mo, pakakasalan pa sana kita. Diyos ko, ang tanga ko. Adrian, pakiusap, Sara ay bumaling sa kanya, nagsisimula ng umiyak. Mahal kita. Wala siyang ibig sabihin sa akin. Isang pagkakamali iyon. Hindi, sabi ni Adrian, itinaas ang kanyang kamay. Ayoko na. Sapat na ang mga kasinungalingan. Kinuha niya ang engagement ring mula sa kanyang bulsa. Malamang ay kinuha niya iyon sa apartment ni Sarah. Ibinalibag niya ito sa mesa. Tumalon ito ng isang beses at lumanding sa lalagyan ng gravy. Tapos na tayo. At bago mo subukang iligtas ang anuman, dapat mong malaman na natawagan ko na ang iyong ina. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Napakadismayan niya. Huminga ng malalim si Sarah. Tumakbo siya patungo sa pintuan. Narinig namin itong bumukas at sumara ng malakas. Isang makina ang umandar, bumubusina ang mga gulong habang siya ay lumalayo. Naiwan si Adrian doon ng sandali, mukhang nawawala. Ikinalulungkot ko, sabi niya sa akin. Ikinalulungkot kong kailangan mong pagdaanan ito. Salamat sa pagdating, sabi ko. Alam kong hindi iyon madali. Karapat-dapat siya, sabi niya. Pareho silang karapat-dapat. Tiningnan niya si Joy na nakatayo pa rin doon, hawak ang mga papeles ng annulment. Ikaw ay isang duwag at tanga. Sana ay mapagtanto mo kung ano ang nawala sa iyo. Pagkatapos ay umalis din si Adrian, lumabas na mas may dignidad kaysa sa kanyang pagdating. Naiwan kami ni na Joy, Ate Liza, at Kuya David, mga saksi sa kaguluhan. Lumabas ka, sabi ko kay Joy ng mahina. Ito ang aking bahay, sabi niya. Ngunit walang laban sa kanyang boses. Ito ang aking bahay, pagwawasto ko. 6 na buwan matapos ang Pasko na iyon, nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking bagong ayos na silid-tulugan. Ang silid-tulugan na ngayon ay sa aking tahanan. Halos hindi ko na makilala ang babaeng nakatingin sa akin. Mas payat ako, mas matalim sa ilang paraan. Ang aking mga mata ay mayroong isang uri ng kalinawan. Ang kalinawan na nagmumula sa pagkakita ng iyong mga ilusyon na nasunog. 6 na buwan na mula nang pasabugin ko ang aking buhay at nakita ang mga piraso nitong nagkala. Malupit ang mga sumunod na pangyayari. Nilagdaan ni Joey ang mga papeles ng annulment sa loob ng 1 linggo. Wala naman talaga siyang pagpipilian.
Si Attorney Divina Santos ay walang awa. Idinokumento niya ang bawat singil sa hotel, bawat hapunan, bawat alahas na binili niya kay Sarah gamit ang aming pera. Sa huli, umalis si Joy dala ang kanyang sasakyan, kanyang mga damit, at humigit kumulang 30% ng aming ari-arian. Sa akin ng bahay ang ipon at ang aking dangal. Ilang beses siyang nagtangkang humingi ng tawad sa mga unang linggo. Mahabang email na binura ko nang hindi binabasa, mga voice message na tinanggal ko, isang beses siyang nagpakita sa bahay at tinawagan ko ang pulis. Pagkatapos nyon, lahat ng komunikasyon ay dumaan sa mga abogado. Nalaman ko mula sa mga kaibigan na sinubukan niyang makipagbalikan kay Sarah matapos ang lahat. Lumabas na nagpakita siya sa apartment ni Sarah na may dalang bulaklak at paghingi ng tawad, sinasabing sa wakas ay maaari na silang magkasama ngayong nalantad na ang lahat. Isinara sa kanya ni Sarah ang pintuan dahil may sariling problema si Sarah. Ang etikal na reklamo na inihain ko ay nagdulot ng investigasyon mula sa Professional Regulation Commission. Natuklasan nila na nagsasagawa siya ng therapy sessions habang aktibong nakikipagtalik sa isang kasal na lalaki, isang malinaw na paglabag sa mga etikal na pamantayan na sinumpaan niyang panindigan. Ang kanyang lisensya ay sinuspinde sa loob ng 2 taon at kinailangan siyang sumailalim sa sarili niyang therapy at etikal na pagsasanay bago siya muling makapag-apply. Ang kanyang practice ay nalugi. Agad na kinansela ng sentro ng therapy ang kanyang kontrata. Hindi nila kayang tanggapin ang iskandalo. Ang kanyang profesional na reputasyon na binuo sa loob ng 1 dekada ay nawasak sa loob ng ilang linggo. Umalis siya ng Manila. Narinig kong lumipat siya pabalik sa Bicol na nakayuko ang ulo upang manirahan kasama ang kanyang ina, ang babaeng labis na nadismaya nang malaman na ang kanyang anak ay isang sinungaling at sumira ng tahanan. Si Adrian ay nakipag-ugnayan sa akin 1 beses. Halos 1 buwan pagkatapos ng Pasko, nagkita kami para sa kape. 2 sugatang sundalo na naghahambing ng mga peklat. Gusto ko pa rin kamuhian ka, sabi niya, habang hinahalo ang kanyang espresso, dahil sa pagkalagad mo sa akin sa bangungot na iyon. Ngunit hindi ko magawa. Iniligtas mo ako mula sa paggawa ng pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay. Kumusta ka? Tanong niya. Paano ka? Nagkibit balikat ako. Ilang araw ay mas mahusay kaysa sa iba. Mahal niya ito, o mahal niya ang akala niyang siya. Lumalabas, ang taong iyon ay hindi kailanman umiral. Lubos kong naintindihan iyon. At ikaw, tanong niya, may pinagsisisihan ka ba? Inisip ko ito. Talagang inisip ko ito. Hindi, sabi ko sa huli, pinagsisisihan ko ang kasal. Pinagsisisihan ko ang pag-aksaya ng 7 taon sa isang hindi karapat-dapat sa akin. Ngunit ang hapunan, ang paglalantad, kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan. Ang mga taong ganoon ay titigil lamang kapag pinilit sila ng isang tao. Tumango si Adrian. Kung may silbi ito, sa tingin ko, napakatapang mo. Matapang o baliw, marahil pareho. Ang pinakamagaling na tao ay madalas na ganoon. Nagpaalam kami bilang magkaibigan, o hindi bababa sa magkakampi, na pinagbuklod ng ibinahaging karanasan ng pagtataksil ng parehong mga tao. Ngayon, 6 na buwan na ang lumipas, kinukuha ko pa rin ang mga piraso, ngunit bumubuo din ako ng bago. Iba na ang bahay ngayon. Muli ko itong inayos, inalis ang presensya ni Joy sa bawat silid. Ang silid-tulugan na aming ibinahagi ay isa na ngayong santuwaryo ng malambot na kulay abo at asul, na may bagong kasangkapan at bagong kumot na hindi kailanman nahawakan niya. Ang kanyang opisina ay naging aking art studio. Nagsimula akong magpinta muli, isang bagay na matagal ko nang binitawan, dahil laging kailangan ni Joy ang espasyo para sa kanyang gaming equipment. Huminto ako sa pagtanggap ng freelance graphic design jobs at itinatag ang sarili kong design agency. Maliit pa, ako lang at 2 empleyado sa ngayon, ngunit akin ito,
binuo ayon sa aking mga tuntunin at lumalago ito. Mahalaga ang therapy. Nagsimula akong makipagkita kay Elena Rodriguez, isang therapist sa kasal, at ang kabalintunaan ng paghahanap ng therapist sa kasal matapos ang lahat ay hindi ko pinalampas. 2 linggo lamang pagkatapos ng Pasko, tinulungan niya akong ayusin ang gulo ng emosyon, ang trauma ng pagtataksil, ang komplikadong pagluluksa sa pagkawala hindi lamang ng isang asawa, kundi ng kinabukasan na akala ko ay akin. Pinagluluksa mo ang isang kamatayan, sabi niya sa akin sa isa sa aming mga unang session. Ang kamatayan ng iyong kasal, ngunit pati na rin ang kamatayan ng iyong tiwala, iyong inosensya, iyong paniniwala sa kwento na sinasabi mo sa iyong sarili tungkol sa iyong buhay. Tama siya. Nagluluksa ako, ngunit dahan-dahan, masakit, gumagaling din ako. Si Ate Liza ay naging aking bato sa lahat ng ito. Nanatili siya ng 1 linggo pagkatapos ng Pasko. Tinulungan akong magbalot ng mga gamit ni Joy. Niyayakap ako kapag umiiyak ako. Pinilit akong kumain kapag ang pagkain ay tila abo. Tinatawagan niya ako araw-araw sa loob ng ilang buwan upang kumustahin lang ako, upang siguraduhin na okay ako. Napakabuti mo, sabi niya sa akin noong nakaraang linggo. Ang ginawa mo ay nangailangan ng lakas ng loob. Maraming babae ang susunod na lang, magkukunwari na okay lang ang lahat, hahayaan ang kanilang sarili na masira ng tahimik. Hindi ikaw. Lumaban ka. Lumaban ako at nanalo ako. Ngunit ang tagumpay ay minsan ay walang laman, lalo na sa mahihirap na araw, dahil ang totoo, hindi ko naman gustong maging isang mandirigma. Gusto kong maging isang asawa, isang ina, isang babae na may simpleng masayang buhay. Ngunit ang buhay na iyon ay isang kasinungalingan. At ang buhay na ito, magulo, masakit at totoo ay akin. Nag-vibrate ang aking telepono, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kinabahan ako. Minsan sinusubukan akong kontakin ni Joy mula sa iba't ibang telepono. Ngunit nang buksan ko, hindi iyon mula sa kanya. Kumusta? Alam kong kakaiba ito, ngunit gusto kitang pasalamatan. Carla ang pangalan ko. Naging kasama ko si Joy. Ang naging ang keyword. Hindi niya kailanman binanggit na kamakailan lang siya nag-annul hanggang sa matagpuan ko ang iyong numero sa kanyang block contacts. Nag-imbestiga ako ng kaunti. Nang hinarap ko siya, sinubukan niyang magsinungaling, ngunit natagpuan ko ang mga talaan ng annulment. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na nailigtas ako sa malaking sakit dahil sa iyong mga papeles. Salamat sa pagiging matapang na idokumento ang lahat. Tiningnan ko ang mensahe ng matagal. Pagkatapos ay sumagot ako, ikinalulungkot kung kailangan mong harapin siya, ngunit masaya akong nalaman mo bago siya makagawa ng tunay na pinsala. Good luck. Okay. Kaya't si Joy ay sinusubukan ng muling isulat ang kasaysayan, naghahanap na ng susunod na biktima. Napasama ang aking tiyan sa ideya, ngunit pinatatag din nito ang aking determinasyon. Ginawa ko ang tama, malupit, masakit at publiko, ngunit tama. Dahil kung nag-annul ako ng tahimik, kung itinago ko ang kanyang mga sikreto, aalis siya na hindi man lang nasira ang kanyang reputasyon. Ipapakita niya ang sarili bilang biktima ng isang nabigong kasal. At ipagpapatuloy ni Sarah ang kanyang karera sa pagpapayo sa mga mahihina habang siya ay talagang hindi tapat. Sa halip, pareho silang humarap sa tunay na kahihinatnan. Hindi perpektong hustisya, bihira itong ibigay ng buhay, ngunit isang pagsusuri. Tiningnan ko ang kalendaryo sa aking telepono. Hunyo 15. 1 taon na ang nakalipas, nasa ospital ako. Nawawala ang isang sanggol habang kasama ng aking asawa ang ibang babae. Iyon ang pinakamasamang araw sa aking buhay, ngunit nalampasan ko iyon. Nalampasan ko ang lahat. Nagbihis ako, nagsuot ng damit pang jogging. Nagsimula akong mag-jogging noong Pebrero, nangangailangan ng labasan para sa galit at sakit na bigla pa ring sumusulpot. Ngayon, nagjo-jogging ako ng 8 kilometro tuwing umaga,
Pinipilit ang aking katawan hanggang sa tumahimik ang aking isip. Habang italik ko ang aking sapatos, inisip ko ang babaeng ako 1 taon na ang nakalipas, inosente, mapagtiwala, naniniwala na ang pag-ibig at katapatan ay sapat, naniniwala na kung sapat lang ako kabait, pasensya, mapag-unawa, magiging maayos ang lahat. Wala na ang babaeng iyon. Patay na, nakalibing sa ilalim ng mga labi ng hapunan ng Pasko. Ang babaeng ako ngayon ay naunawaan na ang ilang tao ay hindi karapat-dapat sa pasensya. Na ang pagiging mature sa harap ng kawalan ng respeto ay isa lamang paraan ng pagtanggap sa pang-aabuso. Na minsan ang tanging angkop na tugon sa pagtataksil ay isang buong pagkawasa. Lumabas ako sa umaga ng Hunyo. Malamig ang hangin, may amoy ng mga rosas na itinanim ko sa harap ng bakuran. Ang aking mga rosas. Ang aking hardin. Ang aking buhay. Nagsimula akong mag-jogging, ang aking mga paa ay natagpuan ang kanilang ritmo sa pamilyar na daanan sa subdivision. Habang tumatakbo ako, naramdaman kong may nagbago sa loob ko. Hindi eksakto, tawad, hindi pa ako nakarating doon. Marahil hindi kailanman. Ngunit isang bagay na malapit sa pagtanggap. Ito ang aking kwento ngayon. Hindi ang fairy tale na akala ko ay akin, kundi isang bagay na mas komplikado, mas totoo. Isang kwento ng pagtataksil at kaligtasan, ng pagkasira at muling pagtatayo, ng paghihiganti at pagtubos. At hindi tulad ng kwento na sinubukan ni na Joy at Sara na isulat, kung saan ginampanan ko ang tanga, ang hadlang, ang babaeng masyadong sirang-sira upang mapansin kung ano ang nangyayari sa ilalim ng kanyang ilong. Ang kwento na ito ay akin. Ako ang nagkontrol sa naratibo. Ako ang sumulat ng pagtatapos. O marahil hindi ang pagtatapos. Marahil ay ang pagtatapos lamang ng isang kabanata at ang simula ng isa pa. Nag-vibrate ang aking telepono. Isa pang mensahe sa pagkakataong ito mula kay Ate Liza. Huwag mong kalimutan ang hapunan ngayong gabi sa amin. Nagbabarbecue si Kuya David. Namimiss na ng mga bata ang kanilang tita na matapang. Ngumiti ako. Tita na matapang. Nagustuhan ko iyon. Sumagot ako, hindi ko iyan palalampasin. Dadalhin ko ang alak. Ate Liza, yung masarap. Nagdiwang kami. Ano ang idinaraos, Ate Liza? 6 na buwan na ano? 6 na buwan na hindi nagtitiis ng kalokohan. 6 na buwan na pagiging matatag at independenteng babae na alam kong ako. Napaluha ako, ngunit magandang luha iyon, luha ng pasasalamat. Tumakbo ako ng mas mabilis, pinilit ang aking sarili ng husto, nararamdaman ang paghampas ng aking puso at ang pagkasunog ng aking baga, nararamdaman kong buhay ako sa paraan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Dahil ganyan ang pagtataksil. Maaari itong sumira sa iyo, maaari itong magpababa sa iyo sa wala, iiwan ka na nagtatanong sa lahat ng akala mo ay alam mo tungkol sa iyong sarili at sa mundo. Ngunit maaari ka rin itong hubugin sa isang bagay na mas matatag, isang bagay na hindi masisira. Akala ni Joy ay marupok ako. Ginamit niya ang aking sakit, ang aking kahinaan, ang aking tiwala bilang sandata laban sa akin. Lubos niya akong minamaliit. Lumiko ako pabalik patungo sa aking bahay, dahan-dahang bumagal upang lumamig. May nakaparadang sasakyan sa harap, isang silver sedan na hindi ko nakilala. Agad akong nag-ingat, ngunit pagkatapos ay bumukas ang pintuan ng driver at may lumabas na babae. Bata pa siya, marahil 25, na may pulang buhok at kinakabahan na mga mata. Tumayo siya sa tabi ng kanyang sasakyan, malinaw na hinihintay ako. Maaari ba akong tumulong? Tanong ko ng maingat. Ikaw ba si Maria Ramirez? Tanong niya. Well, Maria. Hindi na Ramirez, hula ko. Ako si Maria, sabi ko ng maingat. Sino ka? Grace ang pangalan ko. Napakakaba ko. Kaibigan ako ni Carla. Ang babaeng nag-email sa iyo ngayong umaga. Sinabi niya sa akin ang ginawa sa iyo ni Joy.
Ang ginawa niya sa inyong dalawa, hula ko. At ako, huminga siya ng malalim. Nagtatrabaho ako sa isang kilalang restaurant sa Gis. Nagtrabaho ako bilang waitress doon noong nakaraang taon, at nakita kong laging pumapasok si Joey, kasama ang isang babae na hindi ikaw. Nagserbisyo pa nga ako sa kanila ng ilang beses. Laging sila ay napakainit. At naaalala kong naisip ko, nakakalungkot na niloloko niya. Mabilis na muling tumibok ang aking puso, ngunit hindi dahil sa pagtakbo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, patuloy ni Grace. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo. At sa totoo lang, naisip kong hindi ko iyon pakialam. Ngunit pagkatapos ay sinabi sa akin ni Carla ang nangyari, kung paano mo ito inilantad, at ako, kinuha niya ang kanyang telepono. Kinuhanan ko sila ng litrato. Hindi ko alam kung bakit. Sa tingin ko, isang bahagi ng akin ang naisip na balang araw ay kakailanganin ng isang tao ang ibidang kwento ni Maria ay nagtatapos dito. Ano ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? Kayo ba, kung nasa kalagayan niya, iba ang inyong gagawin? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa ninyong mensahe. Kung ang kwentong ito ay nagpakilos sa inyong puso o isip, huwag kalimutang mag-iwan ng like. Ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama rin ang kwento. At mag-subscribe sa channel Ang Tahimik na Ganti upang hindi mapalagpas ang mga susunod na misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. At sino ang nakakaalam, baka sa susunod na pagkakataon, ang inyong kwento na ang ibabahagi ko. Ang kwentong ito ay katang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.